Hello everyone! Welcome back dito sa latest episode ng Roar Roar. Ito na, kasama natin since FIFA World Cup season na po tayo, Ronald CR9. Hindi CR7. Kilala mo si CR7, di ba? Cristiano Ronaldo. Ikaw CR9, Ron Llamas. Sir Ronald Llamas, welcome back. Ito. Bago natin pag-usapan Cayetano versus Llamas, pag-usapan muna natin ni Tulfo versus Cayetano. My God, may nag-comment. Ano ba nangyari? Parang sila Llamas ay Darian lang nagbabanatan. Parang mga Tulfo na yung nagaganon. Harap-harapan yung mga Kalat ka rin. Kakalat ka rin daw. Yung pa naman, yung Haydari naman na puro shadow boxing lang eh. No? Ay, wag kang ganun. Bago ikaw binanatan ni Shopee Boy. Ako yung binabanatan niya na fake analyst kasi propagandist. Ngayon, ikaw ang binabanatan ni Shopee Boy. But, Sir Ronald, pag-usapan natin to. Are the Tulfos really positioning now as the force? Kasi, I'm not saying this as just Tulfos defending the sanctity of the whatever is left of that Senate sanctity. But it looks like the Tulfos, especially Erwin, is now really putting himself into the very center of discussion amid the cloud of uncertainty whether tatakbo si Lenny. Si Risa naman, gusto ko nga magpahinga si Sherwin eh. Marami siyang nadaanan. I'm sorry, Sir Ronald. Andito Di lang ba si... sweet? Di ba Andito, sweet? uh, ayoko na mag-comment. We just had Justin Trudeau here the other day. Naging Katy Perry yung discussion bigla. Sabi ko, ano man naman itong mga tao talaga. Seryosong discussion. Napunta kay Katy Perry. Oh, ito to. Bago tayo mapunta dyan. Ito to. Sir Ronald, are the Tulfos really now in a strong momentum? Because all the surveys are showing, actually, in some, Rafi is ahead of Lenny, and Rafi is even ahead of Sarah in some of the head-to-head fights. But Erwin now is making a big move, and I think very effective siya. Hindi naman level ni Ronald na, ano yung sinabi mo doon sa isang senador? Pag isang insulta ay nagbunganga ng mukha, maging... So where do Insulto ng tubuan ng muka. so where do you get ideas like that? Grabe naman yung kaibigan natin dyan sa, yung ating editor dyan. Dapat in-edit out yan. Ano, sir, are the Tulfos now the force to be? Kasi grabe yung attack sa kanila mga DDS, di ba? Yung mga, alam mo na. So it looks like it is beginning, no? They're leveling up. Halimbawa, dito sa controversy dito sa bakbakan sa Senado, nasa frontline sila. They're playing the part dun sa ipatulpo mo. No? Yung bardagulan sa Senado, sila yung may capability para sa bardagulan. At ngayon, they're very apparent eh. Dahil halimbawa, si Rafi Tulfo for the first time nag-guest sa studio ng Storycon. Di ba? Tapos all over the place si Erwin Tulfo nag-guesting. Tapos dito sa mga bakbakan sa Senado, sila yung talagang bardagulan dahil yung iba kasi mga good boy pa rin eh. No? Silang dalawa yung talagang bad boy. Halimbawa, yung interview ni Erwin Tulfo kanina, talagang hinamon niya si Alan Peter. Kakalat ka rin daw niya. Di ba? Yun yung nauunawaan ng mga tao eh. Di ba? Kaya nga umangat si Tigong before, di ba? At si Sarah ngayon. So they're now playing the part. At tingin ko ay at the minimum, isang tulpo ang nag-open ng possibility na tumakbo as Vice President. At the minimum. No? At the minimum. No? And even perhaps higher kung walang ibang mag-level up. Kaya, yeah, yes, tama yung sinasabi mo. Hindi naman ibig sabihin na they are now the team to beat. Pero at the very least, nagle-level up sila. At ito yung nauunawaan ng mga Duterte. Ito yung mga nauunawaan ng mga DDS eh. Hindi nila nauunawaan yung mga katulad natin na very decent, no? Masyadong Pino, no? Masyadong civilized, no? Ang nauunawaan nila yung ganyang klaseng bardagulan. Bully versus bully, ba? Kaya hindi tayo uubra sa ganyan eh. We're so, ah, so gentle, no? So, Ano tayo? Romantics tayo sa Ronald. mm. Romantics tayo. Ano tayo? We are the children of Lord Byron. No, Sir Ronald? Oy, may gift ako sa'yo from Oxford, ah.
Silky, Mm. silky. Sabi ko, gusto ko maging Lord Byron na rin si Sir Ronald para magaling-ganyan kami. Mm. Gentleman's club Siyempre. tayo, tapos Mm. magsisigar tayo, Cuban cigar. Sir Ronald, bago tayo pumunta sa ano ni... Uy, by the way, mag-sorry na tayo kay Matet ah. May mga nagko-comment. Baka magalit si Matet, Matet tayo ng Matet. O di Caldero na lang. Ano ba tawag sa atin? Anong tawag mo sa kanya? Ano? Online seller. Oo. But Sir Ronald, before we move on to you and Cayetano, because this is a very interesting discussion. Naalala ko tuloy yung Project El Fili 2035 natin. Sabi ko, may potential talaga si Sir Ronald. This is gonna go interesting places. But um, on the Tulfo, Sir Ronald, could there be a tension between Rafi and Erwin? Sino sa kanila? Kasi we saw yung si Mon at si Ben ay medyo, hindi naman bitter, pero mukhang hindi sila masaya na they're not the one. 'Di ba? Let me be the one na ba ang mangyari dito kay Erwin and Rafi? Let me be the one na lang to tumakala. Hindi naman pwede both, 'di ba? What are the Mm. pros and cons if each of them run? Kasi in theory, Rafi was supposed to be the stronger candidate, but Erwin is catching up very fast too. Well, si Rafi kasi re-electionist eh. Ibig sabihin, tapos na yung kanyang term, yung first term niya. Kung siya ay tatakbo for higher office, kung matalo siya, wala siyang posisyon whatsoever. Kung tatakbo siya as senator, kahit anong gawin niya, mananalo siya. No? Sigurado siya diyan. Wala masyadong gastos, wala masyadong effort, sigurado siyang papasok. Kaya naninigurado siya. Kung merong pwedeng tumakbo for a higher office, malamang si Erwin yan. Dahil kahit matalo siya, ay senador pa rin siya. No? Ayun lang itong mga Marines, idinawit siya doon sa mga maleta. Kaya sa kakasuhan niya ng cyber libel, yung mga Marines at yung mga handlers nila. No? Pero so far, ay maganda yung kanilang leveling up. Nagmamarka sila. Dahil nga, puro mga kwan puro mga good boys yung mga nandito. Lord Byron eh. 'Di ba? Puro mga romantics eh. Yan ang gusto ko, sir. Patulan natin the romantics, no? Roar. Oh, Roar. oh. He walks in beauty like the night. 'Di ba? I'm sure Lord Byron wasn't referring to Alan Peter. Hmm. Stop, Sir Ronald. Stop. Hindi, Stop. kinukot ko lang sa Ron. Kinukot ko lang. Oh. Uy, wag kang gana kahapon. Nandun ako sa bahay ni Shakespeare, ha? Nangamusta lang ako. Mayaman pala yung pamilya ni Shakespeare. I had no idea. Ang ganda pala ng bahay nila. Meron silang, yung tatay pala niya, naging barangay chairman, bailiff ba or something. Masarap. Hindi pala struggling writer si Shakespeare, eh. Mukhang maganda-ganda ng buhay ni Sir Ronald. I needed to go to Shakespeare's home to understand where is Ronald Llamas poetry of politics coming from, Sir Ronald. You are Hell. Oh. Hell. No? Sabi nga velocity of ego. Yun ang namin sa'yo, Sir Ronald. Velocity ni of... Shakespeare sa The Tempest. No? Hell is vacant. All the devils are here in the Senate. It's, Mm. Duterte na lang ba natira? Wait lang, sir, ano ba? Wait, Oh. before going to you and Cayetano, sino bang in charge? Ano na ba nangyari? Si ano ba? O si... Kasi parang naglilinyan sila. Parang Integrated Bar of the Philippines. Lahat ng mga legal luminaries, lahat sila, okay daw yung quorum, 12, pasado. And then sa kabila, Attorney DDS 1, Attorney DDS 2, Harry Roque. Yung mga ganun yung mga luminaries ng kabila eh. Sir, timbangan natin, Sir Ronald, sino mas mabigat yung argument? Si Solar Mommy, Harry Roque, the Davao School of Constitutional Law, or yung lahat ng mga legal luminaries sa kabila na 12 daw yung quorum? Okay na Well, yan. mas maraming legal luminaries ang sumusuporta dito sa leadership ni Win Gatchalian at yung legal arguments sa kanyang leadership, no? From dean ng law school to legal luminaries, no? To former Senate presidents, senators, etc. So kung yun ang basihan mo, medyo lamang, no? Siyempre may nuances 'yan. May nagsasabi na enough na yung 12, no, para i-declare all positions vacant dahil simple majority eh. At sinasabi nila may precedent yan. 1949, yung Cuenco Abilino case, sabi ni Senate President Drilon, may video pa yan na mismo yung dalawang Cayetano kasama dyan na dineklara nilang quorum yung 12, etc. etc. So, meron silang resibo.
meron silang jurisprudence na sinasandalan. At the same time, ito naman si Attorney Lauren Legarda at saka dito si Ambassador of Jesus Christ Alan Peter Cayetano, ang ini-invoke nila Constitution. Kanina, 2 libro, no? At 3 libro yung hawak ni Alan Peter. Yung Bible, yung Constitution at saka yung Rules of the Senate. O, di ba? Para bumilib ka. Pero eventually kasi, kung ang basihan nyo ay legal, ang final arbiter niyan is the Supreme Court. At most probably, yung Supreme Court hindi makikialam sa internal issue ng isang co-equal branch of government, katulad ng Senate. If ever makikialam sila sa isang justiciable issue, ay talagang sobrang intense yung crisis para sila ay makialam, which will take time, no? Kaya for now, ang magiging resolution dito is not simply legal, it will be political. Halimbawa, yung de jure recognition ng executive at saka ng lower house dito sa leadership nila Win Gatchalian will be the more important. No, dahil nga yung pag in-elevate mo sa Supreme Court, most probably hindi sila makikialam. Kung makikialam sila, it will take time. At saka it will take such intensity para sila ay makialam. Kaya for now, ang magiging mas dominant, sino ba i-recognize ng executive? Sino ba i-recognize ng lower Ng house? At Congress, which is done din. Oo, at sa ngayon, pero ang i-recognize nila, itong Win Gatchalian majority. Ngayon, kung sakaling may tatalon na isa from the group of Alan Peter na parang may ganong klaseng direksyon dahil nung nag-convene sila through the Blue Ribbon Committee ramp session nila Alan, 6 lang yung kanilang senador ang dumalo eh. 4 wala. 4 wala. So, napapaisip yung mga tao, baka 1 or 2 dito sa 4 ay baka naghahandang tumalon. Katulad ni Cheese na 2 weeks na absent dun sa Alan Peter majority. No? So, makikita mo na parang may ganong klaseng indications. So, kung may tatalon, kailangan ng special session para yan ay ma-formalize. Dahil sine die yung kanilang sitwasyon ngayon eh, which means yung next session ng Senate will be doon sa SONA, which will be late July. Eh, mahirap maghintay eh, yung ganitong klaseng crisis. It has to be resolved the soonest. Or else, magkakaroon ka ng impasse. Or else, hindi aandar yung appointments, hindi aandar yung nasimulang budget process, hindi aandar yung legislation, no? Halimbawa, tapos na yung Tapos na on third reading yung Freedom of Information Bill sa Congress. Tapos na on third reading yung anti-dynasty law, etc. So yan ay mababalahura kung hindi magkakaroon ng session to decide on a new Senate President. So for now, the the momentum is on the side of Senator Win Gatchalian. Hindi na siya wind, no? Wind Gatchalian na siya kasi may hangin na eh. May momentum. Wind. Oo nga eh. Sir Ron, ikaw naman. Ikaw idol ko sa mga cornean na yan. No, I mean, but na ano kasi ako dun sa mga ba't kasi andito ka Sir Ronald? Kasi nako-confuse ako with Gatchalian and then the ano, alam mo na tayo mga romantics, Sir Ronald, kung saan napupunta yung utak. Diretsuhin mo na. Diretsuhin mo na. Hindi! Ayoko! Kung ka pa paikot-ikot ka pa no? Ang sinasabi mo ba yung Winry? Yung ba yung binabanggit mo? Oo. Kasi Sir Ronald, hindi pa rin ako maka-move on dun sa mga partikulan namin dito. Kasama namin ito kasi imagine isang araw, si Justin Trudeau, talk kayo, tapos bigla si Amal Clooney, by the way, shoutout kay Attorney Amal Clooney for, hindi pala nabablur out pala, itong libro na binigay, ayan. Unang sabi ko, di ba kayo po yung nag-attorney ng tita ko, si Tita Arroyo? Opening line ko pa lang, di ba kayo po yung nag-ano ng tita? Ay, oo, ganun.
ganun, ayan, beshi na kami. And then, pero yung kay Trudeau, tonto ako sa kanya kasi ano rin, parang katulad rin natin siya. Sabi ko, buti nga he's on our side. Parang ganun din ang feeling ko sa Sir Ronald pag pinapanood kita. Balahura to, pero buti nga he's on our side, no, Sir Ronald. Speaking of which, you're on our side. So, ano ni Cayetano sa'yo? Ano bang latest na banat niya sa'yo, Sir Hindi Ronald? ba, Parang nagugulat kasi apektado ako na siya. binabasa. Nagugulat ako na binabasa pala niya yung mga post ko. No? Kaya nung isang araw, binanata niya ako. Yung Siyempre, kanyang online siya parati. Nagbebenta. Blue Titigan. Ribbon, di ba? Binanata niya ako. Yung, kwan, yung sinabi ko daw na siya ay isang king without a kingdom. Sabi niya, meron siyang kingdom pero hindi siya king. Oops. No? Ay, Tapos sabi niya, malalim. hindi daw ako democratic dahil absolutist daw ako. Dahil naniniwala ako sa king at saka kingdom. Sabi ko, parang, ako na, sumasayad na talaga. Ano? Medyo, I think, Parang, parang off, no? Kaya ang sagot ko na lang sa kanya, tumaas na naman yung aking self-esteem. Dahil binabanggit niya ako, katulad ng aking chinador. No? Kaya, kanina, hindi pa, wala pang isang araw, binanatan na naman niya ako. No? Na ako daw ay isang leftist na pro-Marcos. Oh, di ba? So, kung ako, leftist and Marcosist. Mhm. So, ano kaya bukas ang ibabanat na sa akin? Hindi ba, wala bang ka-political sense ito si Alan Peter na hindi ba niya alam na pag binabanatan niya ako ay hindi lamang ako nag-enjoy kundi tumataas yung aking political capital, di ba? Tumataas dahil sino ba naman ako? Walang posisyon, walang kahit ano, no? Yung dito sa walang kakwenta-kwentang roar na ito, no? Na wala namang nanonood, no? huwag Ah, mo na may damay kami dun sa mga. So, dinadagdagan na niya ako ng value added. 'Di ba? Ang isa sa mga rules ng politics, don't hit below you. Always hit above you. 'Di ba? Don't. Ano ulit? Don't. Oh. Unless mahilig talaga siya sa below you. Sir Ronald, yun, doon ako. Balik na lang tayo kay Baka, Sherwin at baka saka mahilig Risa talaga para siya mas yung safe. below the belt. Oo. Diyan ako kinakabahan. Parang whenever I'm with you, parang tatlong potential things could go very wrong. And then, once, like, dito muna tayo. Ah, Dito muna tayo sa Ron. Hindi, but Sir Ronald, the same way na pag nandyan ka, bad influence ka sa amin, mga hampas lupa na walang sense of humor, mga inosente, mga, alam mo naman, rose-tinted ang view sa buhay. I wonder kung itong si Cayetana, Ito puro yung ko naman corny lang. Once lang, excuse me naking corny lang dahil napaka-corny yung the whole share. All, anyway, the same way na nahawa ako sa ka-cornyan mo, I wonder kung Ah, mahawa rin si Cayetano dahil mga kasama niya, mga Robin Hood Padilla, mga DDS. Baka nakakahawa din yung kanilang ano, no? Zeitgeist, no? Yung Eh, kanilang, gusto niya kasama talaga yung mga yun dahil umaangat siya eh. Yung feeling niya umaangat siya. Imagine mo kung kasama niya tayo, tingin ko guguho yung self-esteem nun eh. Kung tayo yung kasama niya. Di ba? yun, so you're saying he's intentionally surrounding himself by ano? Idiots. Para ano ba, in relative terms, umakyat ng kanyang status sa buhay. Halimbawa, kahapon, no? Biro mo, sabi niya, ngayon lang siya nakaranas na pinapalakpakan siya ng media. Yung pala yung pumapalakpak sa kanya, mga staff niya. Mukhang Pero mo, nag-mutate yata para yung palakpakan DDS. sa kanyang self-esteem, no? Binayaran niya yung kanyang mga staff para palakpakan siya. Di ba? Anong klaseng tao yan, di ba? I'm sure, Ay, Sir nako. Ronald, baka meron pa yung ano, alam mo yung may card, palakpak, yung mga ganun, may No, instructions. ganun, Baka ganun, hindi ganun. yata, hindi Kaya nila ako, alam. ako, I would rather choose, no, an enemy that will honor me. Mamimili ako ng a worthier enemy. Hindi yung katulad niya. Ah. Hmm. Ayun na nga Halimbawa, patulan. kunwari yan. Medyo worthy enemy yan, kahit corny yung jokes. No? Alam mo, Hmm. alam mo, Sir, itong Ah, win ka yeah, hindi yeah. na talaga. Oo. Oo. So kung Haydarian yan, I'll be hitting upward. No? Above me. No? Stop. Ayan.
Stop. Sir Ronald, kinakabahan ako sa mga upward, downward mo. Mamaya, palikod na. Hindi Delikado idol talaga. kasi always below the belt ang gusto niya eh. Stop. Stop, Sir Ronald. So, no, I just want to understand, Sir Ronald. Ano ba ang Ano game? nga pala? Ano ngayon? Gay pride ngayon ha? Yung Sir may Ronald, rally ngayon sa kwan, sa Morato kanina. No? May kwan. Very colorful. Mga 15,000 yung dumalo. Naalala ko lang. Oh. may drone ka na naman. May drone shot. Walang kinalaman yun. Di sa pinag-uusapan natin na si Alan. Wala. Pero naalala ko yung nag-drone ka last year, yung sa 1 trillion peso march. Tapos yung drone, ganun yung idea ng drone. Sino gumawa ng drone na yan? Parang ano siya eh. Parang nag-thriller siya eh. Obviously, hindi marunong mag-drone. Hindi siya smooth na ganyan. Di ba? Dapat smooth yung drone. Yung drone niya, ganun. Hello, how are you? Baka kailangan mo rin yung drone shot niyan. But sir, going back to this, ano bang game Hmm. plan nila? Ano bang end game nila? Burn down the house or they're waiting for a miraglo? Because Di mo obviously, ba narinig yung sumisigaw sa labas ng Senate? Yung mga supporters nila. Anong sinisigaw? No? Burn Congress! Burn Malacanang! Burn everything! Kaya literally, burn the house down. No? Siguro kung nandito ka, burn Haydarian din kasama. grabe ka naman, dinamay mo na naman. Nagpapanggap na political analyst. No? Si mami ko Nagpapanggap na magagalit. papanggap na mas maraming libro at saka PhD kaysa kay Malutikia. Mm. Ayan. Bakit mo pa binalik dun sa mga kaibigan? Hindi ko nga pinapatulan. Sabi mo nga sa Ronald, don't punch down. Stop. Mm. Punch Ah. forward. Kaya tayo punch forward sa Ronald. Gusto mo itong ano? Oh, kaya kung narinig mo yung mga supporters saka kahapon, talagang burn the house down siya. Dahil alam naman niya, de jure, no? Hindi siya i-recognize ng executive at saka ng lower house. So, nandun na siya tapos nababawasan na yung mga tao niya. Nabawasan na ng isa, posible mabawasan pa ng another one. So, very desperate na siya. So burn the house down na lang. Yan ang ginawa niya sa Taguig eh. Nung nagtayo yung dami ng mga konsehal na supporters niya at kalaban niya. Yan ang ginawa niya sa Congress. Nung ayaw niya tanggapin na matapos yung kanyang term as a speaker. Yan yung ginagawa niya ngayon dito sa Senate. Diba? Mm. Ganyan talaga yung mga kwan eh. Yung mga balasubas na mga walang hiya. Yung talagang kwan na tayo. Tabla talo. Ganun na yung laban yan eh. Mm. Basta ang style natin hindi nagpapahuli ng buhay. But, okay. Hmm. Okay, Tano, game over. Wala na yan. But if you're the Villiers, if you are Solar Mommy, wag na lang yung mahabang usapan si ate. I mean, there are a couple of people dun sa Duterte. Si Go, medyo delikado na. Mukhang mag-go na rin yung ICC warrant of arrest. But there are a couple of people there na pwede mag-defect. I mean, well, speaking of Cheese Escudero, Sir Ronald, inaway ko Hmm. na naman sila Kiko kahapon. Dami na naman nagagalit sa akin. Wait lang, Hmm. biglang bayani na si Cheese. Ano na siya? Forthwith, bayani na. Not Biglang to bumaliktad me. lang konti, naging bayani na para sa institusyon. Not to me, no? I don't Nag-cruise lang ako. understand, Sir Ronald, where is this coming from? After everything he did, last week Eh, pa lang, tapos na sana usapan kung nag-defect siya, hindi na naman siya nag-defect. Tapos ngayon, dumaan lang siya ng konti dyan. I'm sure surprise yan. I'm sure walang pinag-usapan. I'm sure walang expectation. Biglang bayani na. Statesman na. Si Jesus Cordero, bibigyan na ng award. he's trying to save the institution, no? Wala siyang kakampi, wala siyang grupo. He's just trying to save the institution. So, impressed ka, di ba? mm Siguro ang tingin ko nakumbinsi siya ni Hart. Dahil gulping-gulpi na si Hart sa social media eh. Na-cancel siya basically, no? Oo, di ba? Basically. Tapos si Chip is a re-electionist. Sobrang unpopular na nung grupo niya, yung majority ni Alan Peter. Kaya hindi ako magdududa na hindi naman siya willing magpakamatay to go down the ship with Alan Peter. Dahil kung din yan very cynical at very pragmatic din yan. So he's trying not only to save himself, no, he's trying to win as a re-electionist sa 2028. Pero, by chance, ay gusto rin niyang sagipin yung institution of the Senate. By chance, by chance. Parang umakyat na naman ng kilay ko, hindi ko maintindihan. Sir Ronald, just to be clear about it, um,
Di ba Hmm. she's supposed to be with four other people, etc. Di ba? Initially, dapat tapos na sana yung usapan after yung gulo sa Senado. Bakit solo Hmm. lang siya nag-defect? And let's be honest, was that totally spontaneous, surprising? Wala bang expectations, quid pro quo? Um, and it's not like he Of totally course. changed the math. Parang nagtumabla lang eh. In a way, naging 12-12, 12-10, whatever you want to count, whichever way you Course, want to walang count. negotiation yan. Of course. Parang on his own, na-realize niya na kailangan niyang tumalon to save the institution. Walang pa niyan. Oo. Hindi katulad ng mga thought bubbles mo na very cynical, no? Nag-iisip ka lang pa eh, ng mga Wala quid akong pro thought quo. bubbles. Ano lang, kilay bubbles. Yan. Ang quid pro quo yan. Talagang naisip lang talaga niya. Mm. No, because are we expecting na there are more arrest coming in the coming weeks and all? Yung isang speaker na tanggalan ng visa sa US. Of course, no? Yung Pero isa nasa, ito, nasa kulungan na. Oh, ano mangyayari ngayon? ito kasi yung mga bilyars, no? Lalo na pag umiiyak si Camille, no? Mas marami pa yung tumuturo ng luha kaysa dun sa lumalabas sa faucet ng prime water, no? Kaya ang ah, ang calculation nila ay mas safe sila sa isang Duterte presidency. No? Dahil dito sa nangyayari ngayon, lalo na kung hindi si Duterte ang magiging presidente sa 2028, baka tuluyan ng maubos yung kanilang kayamanan. Ngayon nga, yung kayamanan nila is almost 30% ng actual declared wealth nila a year ago. So No? Ibig sabihin, two-thirds wala. Two-thirds wala almost. oo, oo. So, ang gusto nila ay tataya na sila doon sa susunod na presidente. I-weather na nila yung storm itong next 2 years. But can they? Isn't the Ron Ano, Wong ang lang kaso enough? naman nila available eh. So, ibig sabihin, hindi naman sila katulad ni Jinggoy or ni Joel or ni Cheese na pag nakulong, non-bailable. No? So, they're willing to hedge their bets dito. Na, Or okay na, more two like years, roll the hindi dice kasi parang they're tayo makukulong flexing eh. their choice, Oo, their oo. chances. No, 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 but hindi ba DPWH secretary yung isa? Hindi ba wala ba? Ha? Ha? Yun yung point DPW? ko. Hindi ko alam Ha? sa mga John Powers Luha School of Thought, pero yung isa, alam ko DPWH secretary na nagsabi 45 minutes you can go from Ronald Llamas house to Kristan for studio and then go to Darian for your next interview bago ka pumunta kay Christian Esguerra. Within 2 hours na magagawa mo yung tatlong podcast na yan sa isang araw. Di ba yun Oh. medyo ano yung kanyang Sir Ronald? Ni-break ko yung laws of physics eh. Kaya ko mag-teleport eh. Uy, by the way ngayon Hologram. hindi na impossible ang teleportation Mhm. Yan ang gusto ko sa'yo, Kaya, Sir Ronald. You're in touch with the latest, from quantum mechanics to psychohistory to string theory. Yan hindi, ang gusto ko sa'yo. binabalikan ko si Euclid eh. Dahil yung nangyayari sa ating politics is Euclidean eh. Oh, yeah. Pero, Hindi ka na Shakespearean. Balik na tayo sa mga Greeks, Sir Ronald. oo, Yan ang oo. gusto ko sa'yo, Sir Ronald. Very, very Pwede, profound yung pwede naman tayong bumalik kay Byron kung gusto mo. No. Parang kinabahan ako, wait. Kasi Ha? biglang na-realize ko marami rin delikado kay Byron. Maraming mga pasikot-sikot eh. One's Maghanap ako ng love is a safer. life. Diba? Sabi ni Lord Byron. No? Ay, It ay, is a woman's whole existence. Hmm. Yan ang worry ko sa'yo, Sir, Ronald, eh. Pag Hmm. I name something, okay, the first quote na politically incorrect comes to mind. Diba? Parang and the heart breaks and brokenly live on. Yun ang gusto ko kay Lord Byron. Kaya tuloy pa rin na itong mga podcast Diyan na. diyan ka sa eskwelahan niya eh. So, Ay, hindi, Cambridge siya. I'm disappointed. Cambridge ba siya? Cambridge pala siya. Not Okay. good enough for Oxford. Kapit-bahay lang yan. Ano Sorry sino yung Sorry U-belt lang ako eh. U-belt lang ako, sorry Hindi, Oxford Cubao. Oxford Ah, Cubao, sir. Yan lang Yung ako sa Oxford Cubao pinupil at eh. yung Oxford Cambridge Cubao magkatabi yata eh. Yun ang magkatabi sa Ronald. So may pag-asa pa. Huling point, Sir Ronald, dahil gumising ang mga tao, bigla may 2,000 na nanonood. Hindi ko alam bakit gising pa yung mga tao, mga adik-adik tayo lahat dito. But Sir Ronald, huling tanong, where does that leave the Sara Duterte impeachment? Because speaking of our favorite new senator, Sherwin Gatchalian, um,
He said he will oversee it. So de facto, he will be the Senate President overseeing it. So what the heck is gonna happen on the Sara issue? And how, gaano kadelikado yung sitwasyon ni Sara? Ano ba na, alanganin na ba talaga this time? Kasi grabe na yung nangyaring realignments at saka ano eh, Hindi naman nag-break yung nagbago. barriers eh. Hindi naman nagbago na uphill pa rin yung impeachment. Dahil nga laki two-thirds eh. Tapos very polarized, hating-hati yung Senado. Kaya hindi ganun kadali makuha yung two-thirds, di ba? Pero ang pinakamahalaga naman kasing initial na labanan dyan is not the two-thirds. Ang pinakamahalagang labanan sa simula ay yung simple majority. Dahil yun ang magpapasya kung bubuksan ba yung mga ebidensya. Halimbawa, yung bank accounts. Na ang sabi nga nila, yung lumabas sa Justice Committee ng AMLAC is but the tip of the iceberg. There are several hundred more bank accounts na dapat buksan. Hindi pa kasama dyan yung mga properties, yung mga kotse, yung mga bahay, mansions, etc. So, yun yung unang labanan. Kung successful yung labanan na yan, na simple majority, buksan yung evidence, baka unti-unti maabot yung two-thirds, no? By increments. Dahil popular pressure yan, quid pro quo, political calculation, ang mangingibabaw, no? At kaya yun yung kandyan. Pero opening pa lang ng trial, medyo magulo na sa July 6 dahil ang sabi ni Alan Peter, siya pa rin ang legitimate Senate President at siya pa rin ang magko-convene nitong Senate as a trial court. Yung majority na nag-meet the other day, binago na nila yung rules. No, yung bagong majority, ang sabi nila, hindi necessary na yung Senate President ay ang mag-convene. Dahil malinaw lang kasi yung kung sino magko-convene doon sa impeachment ng presidente na nakalagay mismo sa Constitution. According sa Constitution, kung ang i-impeach ay presidente, yung mag-convene ng trial court ay yung Chief Justice. Yun, malinaw yun sa Constitution. Other impeachment, halimbawa Vice President, walang nakay kung sino magko-convene. Kaya ang ginawa ng new majority, ang sabi nila sa bagong rules ng Senate, na merong karapatan yung majority ng Senate para baguhin, ang bagong rules ng Senate ay pipiliin ng mga senador kung sino magko-convene. Not necessarily the Senate President. Ikalawa, yung magko-convene ng trial court ay kailangan konsultahin all throughout yung President pro tempore. No? Ibig sabihin, hindi niya solo yan. So these are new rules sa impeachment ng Senate as a trial court. Na ang malinaw, yung rules yan ng Senate, not the Constitution. Ergo, pwedeng baguhin ng members of the Senate, specifically the majority. So yan yung mga bagong developments dito sa impeachment. Pero siyempre, iko-contest pa rin yan at magsisimulang mag-level up itong mga supporters nila Cayetano. Katulad ng ginawa nila kahapon. Katulad ng gagawin nila sa Lunes. Katulad ng plano nilang gawin sa June 12. A massive rally sa Luneta again. No? So, kahapon, nag-meeting, nag-command conference yung mga law enforcement agencies natin para maghanda dito sa mga possible destabilization moves katulad last year between September and November. So, tinitake seriously ng gobyerno itong mga planong ito. And that brings us to Man of Mhm. Man of Steel. Ito na yung bag. Wala na bang iba, isa lang bang sponsor ni John Vic? Isa lang yung Nike shirt niya. Parang last year ko pa nakita yan ha. Yung pang gym niya talaga kailangan niya ano eh. Meron naman. Ng tight, di ba? Tight, Oh, di ba? marami naman Oh. pwedeng masikip na damit na hindi lang yung ganyan sa Ronald. Pero yung yung screenshot na nakaganyan siya mag-isa, hindi ko kayang tanggapin. Talagang ano siya eh, nagganyan siya mag-isa, di ba? Tapos tulak si Boy Silly and all. What the heck was going on? There's a Ronald. I mean, siguro naman by now, John Vic should realize wala na siyang choice. He has to call in, no? I mean, hindi na siya pwede ano-ano, di ba? Alam mo na, yung mga Well, pwedeng defining moment niya ito. Kung mag-scale up siya, di ba?
Lalo na, sabi niya, open siyang tumakbo bilang presidente. So, baka ito yung kanyang last hurrah para magkaroon siya ng defining moment. Di ba? Dahil gulping-gulpi siya dun sa habulan sa Senate at Kay saka yung Bato. barilan at saka yung pagtakas ni Bato. So ito yung kanyang the return of the comeback. Mm. The future of the potential that could have been sometime in the future. I mean, if natanggal kasi yung video ni Christian Esguerra, no, yung sa ano, yung ano yung interview na yan, yung anong show na yan? Bakit siya natanggal? Dahil yung sa ano na, yung mga one-liner. Parang ikaw dapat ganun ni Sir Ronald, yung one-liner. Di ba? Parang ano bang sinabi ni Christian? Sabi niya, parang redemption arc, parang Ang ganun. problema kasi, yung host kasi noon, Caritas. Eh yung Caritas kasama doon sa Truth Commission. Siyempre, yung Truth Commission gusto magpakita ng neutrality, Objectivity. objectivity, di ba? Kaya kung kung yung Caritas identified na partisan ay baka maapektuhan yung pagiging secretariat nila do sa Truth Commission, di ba? Ang mali lang dapat hindi na sila nag-imbita ng mga guests katulad namin ni Christian. Dahil kami talaga partisan. Hindi ko alam yung Haydarian kung partisan yon, no? Ah, kaya so yun yung yun yung unang mistake. Ikalawa ay dapat naipaliwanag nila na hanggang dito lang yung parameters. Para whoever yung imbitahin nila, paano initially kasi ang balak nila imbitahin, Kristan, Shelo Magno, Yeah. ako, no? Yun yung mga balak nila imbitahin. Mas lalo na kung kami yung dumalo ron. Yeah. Mas lalo kami partisan, di ba? Dapat ako Yun na na lang. lang para ano, para maayos, para Para very non-partisan. hindi Mm. naman non-partisan pero ano, non-deletable kasi magbabardagulan ako pag dinelete nila yan. Yan. O ikaw na lang Oo. gawin ko, sir. Mag-practice tayo, Sir Ronald, bago ma-delete yung Hindi sa'yo. nila imbitahan dahil kung ka Mr. Sub-Saharan Africa ka eh. Ayan ka na naman, Sir Ron. Tapos na nga yung ano ko tawag doon, yung quarantine period ko, 1 year na, Sir Ronald. Binalik mo pa. Loko ka talaga, Sir Ronald. No, I mean, ikaw na, sige. Boying and John Vic, ano yung pagkakaiba? Meron ba? Or do you think both of them have redemption arc here? Kasi the Remulla brothers are, kanina, so we started with the Tulfo brothers, let's end with the Remulla brothers. Is this a redemption arc that we can bet on? Well, possibly, dahil halimbawa, yung promisa ni Boying last December, ngayon niya ginagawa. No? At makikita natin in the next few days kung tutuloy-tuloy ba niya ito. No? Tapos si John Vic naman ay sinusubukan ding hawakan yung control dito sa law enforcement. Sa panahon na nagkakagulo yung mga institutions na mahihina at meron na namang mga destabilization plots. So possible, they're not yet there, pero posible like the Tulpos na nagle-level up ngayon, posible na ito yung kanilang moment. No? Pero dapat ingat sila dahil hindi ganun karami yung ganitong klaseng opportune moments para sa kanila. Since balita ko, binabash tayo na naman ng mga, 'di ba? Sabi sa ni Malet, ay ni ano boy na ano ka na, Marcosian ka na. Since balita ko yung first family ay nanonood sa atin para lang tumawa. Hindi ata nila siniseryoso yung mga sinasabi na. Ano tayo, para tayong Fox News, audience of one. Charot. No, but Oo nga. seriously, Oo nga. before we Tataka forget, nga ako, tayo binabanatan ni Alan Peter, no? Ikaw, binabanatan ka na, hindi ka naman daw seryosong political oo analyst. naman, He's not masyad, totally wrong, ma- no? Ayan ka na naman, Sir Ronald, tayong dalawa na nga lang eh. Lord Byron na tayo, kinuhan nga kita ng silk, ano. Pwede naman siyang partially right. Sinasabi ko lang, he's not totally I am wrong. a public intellectual, Sir Ronald. Dahil, so I have a moral obligation. Hindi naman mala Cheese Oscadero level na moral duty. Ikaw naman talaga, public intellectual ka. Ako intellected lang eh. Ayan tayo. Basta wag lang intellectual-wal, 'di ba? Basta Oo. hindi lang intellectual-wal. Sige na nga, nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Salamat na, Sir Ron, pagpahinga ka na. Hindi, kasi kakain mo Marami lang, ka 'di na ba? kasing last
last question eh. Lagi kang ganyan. Last Hindi, question, Sir last question, Ronald. last question. Kasi gumigising yung mga tao. Ayun, 2,000 na yung live. Sayang naman. Si Kuya, nagising pa, nagkakape na sila, nagtitimpla na sila. Ayun na, live na yung dalawang, ano. Hindi, sabihin nila, we have a whole podcast. Hindi man lang natin minention, may presidente tayo now. BBM. Ano ba nangyari kay BBM? Kasi, ano, is he still playing a key role here or is he like, ano? Oo, binanatan nga niya yung nangyayari sa Senado, di ba? Sabi niya, naging senador din naman siya, pero ngayon na siya nakakita ng ganito. No? Ngayon na siya nakakita ng ganito. Dapat ayusin niya, ASAP. No? Yung ganyan. Tapos nagsalita na rin yung kanyang alter ego, si Claire Castro. No? Magayos kayo. Sabi niya gano'n, no? Di ba? Hmm. Kaya ayun, nagayos. Yun ang worry ko kay ano kasi napakagaling ni Claire Castro parang feeling ko bahala na si Claire dyan parang gano'n na nangyari minsan eh. Salamat Sir Ronald Llamas, thank you very much. Please wag kang matulog kaagad kasi ano hindi safe na matulog kaagad. I'm keeping you awake kasi kakakain mo lang but Sir Ronald, please take care of yourself. Salamat ha. Laki ng utang na loob ko sa iyo. Sir, I care for you. Ako Pero lang tingin ko hindi ako makakatulog dahil sa corny jokes. isang wing gatchan. Alam mo feeling ko it's not that. Feeling ko it's something else Sir Ronald but wag na natin alam Oh, mo, you're beginning to imagine things, no? Kaya tapusin na natin, I baka am kung ano not pa man. beginning to imagine. I was supposed to have doon sa Manila House event na guess sino mga next guest natin na gusto na dapat kausap ko this month, June or Naiingit na si Cheese at kilay mo. Hmm. ayan, ayun na sumagot. Eh, Kaya, may namit ako kanina, kainuman ko sa UP Hotel, si Jerry Quiblan, no? oh, Kamag-anak daw niya, oh, ang Foronda. Kayo daw what? ay, tiga Ilocos daw kayo, Santa Maria. Yes, Yung root talagang gangster daw, kami. hindi daw kayo tiga Baguio, no? Tiga Grabe Ilocos daw naman. kayo. Lahat na Oh, hindi, we have roots in Batak, there, all of the above, sir. specify pa niya yung lugar, Santa Maria. Yeah, No? talagang gangster. Gangster kami sa Ronald. That's basically Singstons at Foronda kaming dalawa yung mga gangsters dyan in the north. Thank you very much, Sir Ronald. Bago kang ano, kasi tumitingin na si Mommy, I'm sure from her side of the camera. Yung anak ko, pinapahamak na naman. Nag-Lord Byron na nga yung anak ko. Pinapadala ko nga sa ano para mag-boarding school. Tapos nag-stop. Ganun pa. Stop. Stop na sa Ronald. Magpahinga ka na sa Ronald. Thank you very much. Looking forward catch up in person. At sana, yung isang senador at dalawa dyan, tanggapin niyo naman yung invitation namin kahit alam ko ayaw niyo sa amin ni Ronald kasi napapahamak sa'yo, sir. Parang feeling ko, sir, every time nag-interview tayo, wala nang gusto makipag-usap sa akin dahil worried sila na we're an extension of each other's soul. On that Shakespearean note, Sir Ronald, magpahinga ka na. Nakita mo ba yung thumb natin for Okay. today? Alam ko, sasagutin ko na naman ang isang, Hindi, isang hindi. request. Hindi, wag, please. Stop. Tingnan mo yung thumb today. Ang kulit ng thumb na ginawa ko para sa atin. Tingnan mo yung thumb today. Nakakatawa yung itsura mo. Alam mo, kinuha ko yung itsura mo. Ginamit ko yung itsura mo dun sa ano, interview niyo sa Philippine Star with ano natin. Yung kung saan sinabi mo na yung isang insulto na ng anak ng grabe ka. Yung suko na tinong mo Oh, na mukha. yun yung ginamit kong mukha. Tignan mo, sobrang nakakasar yung itsura mo. Send ko sa'yo ngayon, Sir Ronald. Matutuwa ka. Okay. On that note, God Okay. bless. Thank you very much and Happy talk to you. weekend. Happy weekend din, Uh, sir. Sir Ronald, God bless.